Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin yung part 2 doon sa ating unang napag-usapan na kung saan yung reason kung bakit nalaglag sa top 5 itong si Alexi May Brooks. But mabuti na lang talaga is nakoronahan din itong si Miss Alexi Brooks bilang Miss Eco International. At kung makikita nyo dito sa video is parang napaluha-luha pa itong si Alexi Brooks kasi hindi siya makapaniwala na kung saan is magkakaroon pa pala siya ng corona. Okay, so ibig lang sabihin nito mga kapolitika is laban pa rin siya internationally, hindi nga lang sa Miss Universe pero international pageants pa rin, at yun din ang good news para doon sa kanyang mga taga-subaybay. Okay, so doon sa ating previous video is napag-usapan natin yung gown ni Miss Alexi Brooks na kung saan yun ang nakapagpatalo sa kanya. So bakit ang sabi kasi ng iba is mababaw doon na rason kung dahil lang sa gown, kung gusto naman talaga lang i-push itong si Miss Alexi Brooks. Kasi ganito po yun mga kapolitika, yung kasi yung mga preliminary interviews, preliminary rounds sa swimsuit at sa sa evening is po yun, yun na ang ticket nila para sa top 20. So ibig sabihin nun, pag after nung pumasok ka sa top 20 kasi best performer ka doon sa sa preliminary competition is back to zero na yung mga scores ninyo. So yung judges is hindi na po yan titingin doon sa doon sa mga previous niyo na mga performance, at magbabase na lang yan doon sa overall performance nyo sa final night or sa final stage. So ibig sabihin kung hindi ka mag-perform doon sa doon sa final night, even though performer ka naman doon sa preliminary round, pa rin yun, no pa rin yun, hindi ka pa rin papasok sa top 5 kasi hindi nga nila babasyan yung previous mo na na performance. So itong nangyari kasi dito is doon sa ating previous video, ang unang nakikita natin is yung gown hindi talaga bumagay dito kay Miss Alexi Brooks, at marami pa ang nagsasabi na kung saan is mas maganda pa yung kanyang gown doon sa ginamit sa sa Miss Iloilo, at even doon sa preliminary round na kung saan is golden ata yung kulay niya, at yun ang maganda niya na sinuot. Pero dito is hindi siya nag stand out, at sobrang daming competitor na kung saan is mas nag-stand out pa sa kanya, pero nakoronahan pa rin siyang Miss Eco International. Bakit mga kapolitika? Kasi sa top 5 pumili na doon yung mga deserving na mga contestant. Example, itong si Baguio sa Miss Charm, hindi naman siya magaling sumagot, pero yung kasi yung sa Miss Charm kasi ang importante kasi doon yung face value, and hindi naman maipagkakailan na meron talagang pambato sa when it comes to face value itong si Miss Baguio. At itong si Kainta, wala siyang corona kasi siya yung reserve para dito kay Miss Universe Philippines Bulacan. So kung hindi niya magampanan yung kanyang role as Miss Universe Philippines, si Miss Kainta yung magiging substitute. At dito kay Miss Taguig, maraming tatanong bakit walang corona si Miss Taguig, kasi siya, overage na siya. So hindi siya qualified sa minor crowns. Dito lang siya sa Miss Universe, but unfortunately hindi nga niya nasungkit at nasa 4th runner up lang siya. So itong si Miss Atisa Manalo, bakit inilagay siya dito sa sa Cosmopolitan na hindi naman ito kilala? Well, itong Cosmopolitan is hindi naman kasi sikat yan. So kinakailangan nila ng ng hatak sa masa, and itong si Miss Atisa Manalo is magagamit nila yan mga kapolitika kasi malawak yung fan base ni Atisa Manalo. At itong si Alexi May Brooks, sa tingin ko din isa din sa mga nakapagpatalo dito kay Miss Alexi Brooks is yung aside doon sa kanyang gown is hindi rin siya pasok sa taste ng mga judges. Okay, kasi yung tama, may point yung mga nagsasabi na kung saan is nilaglag na siya sa top 5, katulad nung nangyari kay Michelle D. Ito din yung nangyari sa kanya kasi talaga magaling sumagot itong si Michelle D, but unfortunately hindi siya pasok sa taste ng mga judges. So hindi na lang siya hindi siya pinasok sa top 5 kasi maging troubled yun kung pinasok siya sa top 5 at napakaganda yung kanyang sagot niya at hindi naman pala siya mananalo. So maging controversial pa siya. So hindi na lang talaga siya pinasok sa top 5, which is may possibility talaga yun. Okay, at
Itong nangyari kay Alexi Brooks, actually nangyari na rin ito kay Pauline Amelix, na alala nyo nung time ni Michelle D. Okay, isa siya sa may pinakamalawak na fanbase at gustong-gusto siya ng mga tao na siya yung maging representative ng Pilipinas. Pero ang mga judges kasi hindi sila tumitingin sa popularity ng isang contestant, kung sino yung gusto ng mga tao. Ang sa kanila kasi yung may criteria sila for judging na kung saan yun ang sinusunod, hindi yung dikta ng tao, which is yun din ang nagiging ganap doon sa mismong Miss Universe mismo na ipapadala sa Mexico and even sa sa ibang bansa. And sagutin din natin yung tanong, bakit hindi pasok si Miss Alexi Brooks dito sa sa taste ng mga judges. Performer naman siya at nga siya, maganda yung kanyang advocacy, like yung equality, pero kasi yung CEO nitong Miss Universe is, although sinasabi niya he is for equality, pero ang point kasi dito is mas gusto ata nila yung feminine look. Okay, which is hindi na qualify dito si Miss Alexi Brooks. So kaya yun din ang reason kung bakit nilaglag itong si Miss Alexi Brooks dito sa top 5. At kung inyong mapapansin kasi mga kapolitika, even doon sa mga previous years, nahawakan itong Thai CEO dito sa Miss Universe. Pansin nyo na yung mga yung mga pumapasok sa top 5 is yung may mga feminine look, hindi sa pagdi-discriminate, pero yun yung nakikita at na-observe natin, at yun din ang na-obserbahan ng mga ibang beauty pageant expert. So ito talaga yung reason kung bakit maaga pa lang is nilaglag na sa top 5 itong si Miss Alexi Brooks. At lagi nga natin sinasabi din na kung saan bata pa naman itong si Miss Alexi Brooks, meron pa siyang mga transformation na kung saan pwede niyang gawin para sa mga susunod na taon, kasi first timer naman ito, at marami nga talaga ang na-disappoint at nalungkot dito sa mga nangyari. Pero para sa atin is ganun naman talaga yung competition. Minsan yung inaasahan ng crowd, nangyayari na rin yan sa ibang bansa, di ba? Na kung saan yung paborito ng masa or yung paborito ng publiko is hindi yun ang nananalo. Just like nung nangyari kay Pauline Amelings nung time nila Michelle Marquez D, even though siya din yung humakot ng award katulad nitong si Miss Alexi Brooks. So ang masasabi rin natin dito, bigyan rin natin ng reaksyon mga kapolitika itong kay Miss Atisa Manalo. Sa tingin ko rin is hindi rin pumasok sa sa standard ng mga judges na ilalaban itong si Miss Atisa Manalo doon sa Mexico. Kasi sa tingin natin dito is hindi siya pang Miss Universe. Yun lang ang aking opinion at yun din ang nakikita siguro ng mga judges. Okay? At base din doon sa sagot niya is, ang sabi nga nung iba is marami ang nabitin, mas maraming contestant doon sa top 5 na kung saan is may magandang sagot kesa dito kay Miss Atisa Manalo. Okay, so ang nakikita rin natin dito is maganda naman itong si Atisa at maputi at may height din, pero yung standard ng mukha para ipambato sa Miss Universe, kasi itong si Miss Bulacan is, kung makikita mo talagang siya talaga yung ganong mga mukha yung inilalaban sa Miss Universe. Nakikita ko nga sa kanya itong si Botswana nung doon sa, and even itong mga African na mga di ba, mga contestant, ganon yung mga mukha nila. So para sa akin is hindi talaga nila may possibility na nilaglag ng judges itong si Alexi May Brooks. So yun ang aking personal na opinion mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa hindi pagkapasok ni Miss Alexi dito sa top 5? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng lipunan.